Hindi obligasyon ng kahit sinong tao ang maging laging nandyan, segundo, minuto, oras para sa iyo para ibigay lahat ng pangangailangan mo sapagkat may sarili ding buhay ang mga ito. Because the truth is, no one and nothing can give us yung 100% na kailangan natin. No man is an island. Ito'y galing sa isang tula na nagpapahiwatig ng katotohanan daw na ang tao hindi po pwedeng mabuhay sa kanyang sariling kapangyarihan lamang. He needs other people in order to reach his full potentials and even his destiny. At tulad ngayon sa live stream, hindi lamang po ako obviously ang nasa likod nito. Actually, nasa harap ako. Ang nasa likod, cameraman, camera woman. Nandiyan ang ating mga admin. Nandiyan ang ating mga supporters. Kung wala po kayo, wala itong live stream. Ang misa, nandiyan ang lector, commentator, usherettes, choir, lay ministers, mga sisters, mga altar servers. Kung wala ang inyong tulong, hindi natin magagawa ang mga ginagawa na natin ngayon. So ganun din sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho. Kinakailangan natin ang tulong ng iba upang tayo ay mas maging mabunga. Sabi nga nila, tayong lahat, each of us, is a one-winged angel. For us to fly, we have to embrace each other or one another. Nevertheless, makikita rin natin ang katotohanan na hindi tayo po pwedeng totally dumepende sa ibang tao. Siguro po napansin ninyo na nung una ang mga tao sumisigaw ng mabuhay, mabuhay, Osana, Osana, purihin ang Panginoon para kay Kristo. At later on, sumisigaw na ng mamatay ka, ipako siya sa krus patungkol sa Panginoon. Sigurado ko, ilan sa mga taong ito ang nakasaksi ng kabutihan ni Kristo? Sigurado ko, ilan sa mga taong ito ang at least kamag-anakan ng mga nakatanggap ng himala at milagro ni Kristo? Ilan din sa mga taong ito ang minsan ay naniwala at sumunod kay Kristo pero biglang nagbago? Lalayo pa ba tayo? Nandiyan ang mga disipulo sa panguna ni Simon Pedro na nagsabing, Panginoon, pati buhay ko, ibibigay ko para sa iyo. Pero iniwan din si Kristo sa ere. At itinatwa pa, hindi lang makaisa, kundi makatatlo. Big lesson, you just cannot fully rely on people. Take note, I'm not saying you should not rely at all. But the thing is, you should not rely your all your peace, all your happiness, all your joy, all your life. Hindi pwedeng lahat. Sapagkat walang sino mga tao ang po pwedeng magbigay sa atin ng lahat. Kahit nga po yung mga taong tunay na nagmamahal sa iyo at ang mga taong laging nandyan sa buhay mo, in one way or another, they would lack something that you would need in life. At normal yun, sapagkat walang taong perfecto. May hangganan ng kanyang kakayanan, may hangganan ng kanyang buhay, hindi siya laging nandyan. And besides, meron din siyang mga pansariling pangailangan at pinagdaraan, kaya hindi natin po pwedeng totally na sila ay asahan. In fact, hayaan niyong sabihin ko ito ng may paggalang. Hindi obligasyon ng kahit sinong tao ang maging laging nandyan, segundo, minuto, oras para sa iyo para ibigay lahat ng pangangailangan mo sapagkat may sarili ding buhay ang mga ito. Ang hirap sa atin kapag hindi natin nakuha ang hinahanap natin sa mahal natin na hindi naman talaga kayang magbigay nito sa atin. Hinahanap natin ito sa iba. Only to realize na kapag nahanap na natin sa iba, yung hinahanap natin, yung nahanapan natin, we'll realize, kulang din pala ng ibang bagay na kailangan natin sa ating buhay. Because the truth is, no one and nothing can give us yung 100% na kailangan natin. At minarapat ng Diyos na maggaganon
upang sa Kanya lamang tayo wholeheartedly, fully pumaling. No wonder, ang sabi ng Diyos, pinakaunang utos, love me with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. Hindi niya sinabing, sapagkat parang pareho lamang sa Kanya, iisa lamang sa Kanya, ang utos patungkol sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, pati yung kapwa mo. Love also your neighbor with all your heart. No! Siya lang talaga. Love me with your all because God alone can give us all. He alone made the universe. He spoke the world into existence. He commands the ocean, the winds, and they obey Him. Devils tremble before Him. Nakatutungtong siya sa ibabaw ng tubig. Nagiging napakasarap na alak sa Kanyang kapangyarihan ang isang ordinaryong tubig. Nakapagpaparami siya ng tinapay, nakapagpapalay siya ng demonyo, nakabubuhay siya ng patay, at siya mismo para sa atin nabuhay na matay at muling nabuhay. Kaya sa tanong mismo ng Diyos sa Jeremiah 32 verse 27, is there anything too hard for me? Ang sagot siya natin ay no! Nothing is too hard, too difficult for God. Walang sitwasyon ang napakabigat na. Walang problema ang napakahirap na. Walang pamilya ang napakawasak na. Walang buhay ang napakalungkot na. Walang kalusugan ang napaka-deteriorated na. Walang pandemya ang napakalala na. Siya lamang ang may pinakakarapatang magsabi, maliit lang na bagay yan. Lahat ng ating mga malalaking tago at bagay na pinagdaraanan sa buhay, kung siya ay ating pagtitiwalaan lang. Ano man ngayon ang sa atin ay umaalipin, ano man ngayon ang pinagdaraanan natin, sure ang katubusan natin, darating at darating, hintayin lang natin at wag lang din tayo gagawa ng mga bagay na po pwedeng magpa-delay ng pagdating niyan sa ating buhay. Halimbawa, iniwan ka ng asawa mo na mahal mo, either sumakabilang buhay o sumakabilang bahay. You are devastated. Understandable yun. Pero tandaan mo, may mga anak pa kayong dalawa. Kung siya ay lumayas para sa ibang pamilya, kung siya ay walang malasakit para sa anak niyong dalawa, magmalasakit ka para sa mga anak ninyo. Mabuhay ka para sa kanila. Huwag kang mag-give up. Lumaban ka. Pick up yourself. Kaya mong mag-move on at magtagumpay nang wala siya. Kung nagloko siya, huwag mo sabing, magluloko rin ako. Natampaling ko kaligayahan mo. Mas lalong lalala ang problema. Sinasabi ko halimbawa sa mga naulila, sa mga maagang naulila, either sa ama, sa ina, o sa boss pa, ama at ina. Mga anak, alam kong mahirap ito ha. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ibibigay ng Diyos kung alam niyang na hindi niyo kaya. Magtatagumpay pa rin kayo. Sinisigurado ko. Basta, magmahalan kayo magkakapatid ha. Iwas sa bisyo. Mag-aral lang mabuti, magsikap. Huwag agad mag-aasawa. Isipin muna ang pamilya bago ang sarili. And I assure you, darating ang pagkakataon, tatawanan nyo lang, mangingiti lamang kayo. Pag kayo babalik sa nakaraan, na kahit na kayo'y nawala na mga magulang, lahat ay inyong nakayanan at sa tulong ng Diyos ay inyong napagtagumpayan. Basta wag lang kayong gagawa ng problema. Iniwan ka ng jowa mo na minahal mo, hayaan mo siya pagkamat masakit yun. Kung ayaw niya, wag mong pilitin ang sarili mo. Wag mong ipilitin. Wag mo siyang piliting bumalik dahil sa awa niya sa'yo. Dapat bumalik siya dahil mahal ka niya, hindi siya naaawa lang sa'yo. At kung hindi siya, meron pang iba. Huwag kang mag-alala. Nalugi ang negosyo mo, makakaahon ka pa. Basta huwag kang kakabit sa matalim. Lumaban ka pa rin ng patas. May sakit ka, huwag mo nang mas pagbigatin pa. Do not fall into temptation ng depression. Marami pang mangyayari maganda sa iyo. Tumingin ka sa mga may kapansanan, pero masaya at ang buhay ay makahulugan naman. Kapatid, ito yung sinasabi ni St. Paul sa atin. Conquer evil with good. Ito yung sinasabi ng kasabihan natin. Hindi maitutuwid ng mali ang isa pang pagkakamali.
mas lalong magiging mali. Tutulungan tayo ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Pero tulungan natin siya. Yun yung sinasabi sa ating gospel reading. Yung dapat na mga winding roads ay tuwirin, dapat yung mga hills ay gibain, tibagin, dapat yung mga lubak-lubak ay patagin, sapagkat, ang sabi sa end ng Ebanghelyo, darating ang pagliligtas ni Kristo. So sure na darating, kahit pahili yan, kahit pa baku-baku yan, kahit pa winding yung roads na yan, sure na darating. Pero mas darating, mas smooth ang magiging dating, mas mabilis na darating ang katubusan natin kung aalisin mo yung lungkot sa buhay mo, kung aalisin mo yung hopelessness sa buhay mo, kung aalisin mo yung pride mo, kung magpapakatino ka. Ano man ang problemang ibigay sa iyo ng mundo, makakaya mo sa tulong ni Kristo. Ano man ang problemang ibigay sa iyo ng mundo, sa pamilya ninyo, makakaya ninyo ng mabilis kung magtutulong-tulong kayo. Kung ang lahat ay magiging parte ng solusyon at hindi na magbibigay ng panibagong konsumisyon. Kaya lagi kong sinasabi sa mga kakilala ko na okay naman, alam kong wala namang ugali. Abay, ala pang jowa o kaya yung mga nagiging jowa niya, hindi na nakakatuluyan talaga eh. Wala. Pero kung sa palagay mo kako, sa pag-aasawa kang talaga, sabihin ko, huwag kang mag-alala. Yung tamang tao, wala pa. Hintay lang muna. Yung tamang tao na a-acceptin lahat ng pagkatao mo. Yung tamang tao na wala nang babaguhin sa'yo. Kundi, kung ikaw ay babae, apelido mo upang maisunod ka sa apelido niya. Diba? Yun yung tamang tao. Ang diferensya, lalong-lalo na sa inyong mga kabataan, pilit niyong pinagsisiksikan ang sarili niyo sa mga maling tao. Diba? Kung ano yung uso, doon kayo. Kung ano yung trip ng mga kabarkada nyo, doon kayo. Kung saan yung in, doon kayo. Basta in kayo, doon kayo. Ito yung mga maling tao. Magtataka ka ba kung bakit hanggang ngayon? Bakit wala kang pirming kaibigan? Bakit wala kang pirming kabarkada? Bakit wala kang pirming zawan? Kasi nga, ipinagsisiksikan mo ang sarili mo sa mga maling tao. Kaya hindi ka malagay sa mga tamang tao. Kapag sila'y bad influence, kalas na, batse na. At kapag ang nararanasan mo ay puro na lamang hirap, sakit at luha, kahit kung minsan, paminsan-minsan naman, nakararanas ka ng saya. Pero kung mas lamang na lamang yung hirap, yung lungkot, tama na. Kaya nga may salitang break up para ilayo ka sa maling tao at upang matagpuan mo at matagpuan ka ng tamang tao na laan ng Diyos para sa iyo. Tagalog yan para maintindihan mo. Ang tamang tao ay yung makaka-accept ng lahat sa iyo, kahit yung imperfections mo. Kasi hindi po pwedeng walang imperfections eh. Walang perpektong tao. Pero kapag tamang tao, lahat tanggap sa iyo. Kahit pa yung malaking imperfection mo, paliliitin niya lang ito. Sign na maling tao ang nasa piling mo, yung kahit maliit na imperfection mo, palalakihin niya at gagawin niyang malaking problema ito. So magpasalamat tayo sa mga tamang tao sa buhay natin sa mundong ito. Let me end with this. In this slide, ako natatouch personally. Kapag yung mga kinakasal ko, actually bago ang kasal, tinetext ko sila kasi gusto ko sabihin nila ito ng may gana, ng may love, ng solemn. Lalo tigit yung linya, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko, ngayon at kailanman. Pag yan ay na-execute ng maganda, sabi ko sa inyo, mapahan ng luha, iiyak yung mag-asawa, iiyak tayong lahat na umaattend ng kasal, iiyak yung mga magulang ng ikinakasal. But have you ever wondered, bakit umiiyak? Ano yung nasa pag-iyak ng mga magulang ng mga ikinakasal, lalo tigit kung totoong mahal na mahal nila ang anak nila? Tayo alam natin kung bakit yung mag-asawa naiiyak. Bukod sa dami ng bisita, dami nating gastos. Hindi yun. Naiiyak sila. Serious na tayo. Dahil talagang feel nila yung pagmamahal ng kanilang asawa sa mga mabibigat at mas mga sweet na salitang binibitawan sa kanya. Naiiyak tayo kasi, ay, naku, how sweet naman. Talagang perfect couple sila.
Again, natanong mo na ba kung ano ang nasa iyak ng mga magulang na ikinakasal na tunay na nagmamahal at may sakripisyo para sa kanila? Ito naisip ko. Habang naririnig iyon ng mga magulang na ikinakasal, sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay. Ngayon at kailanman, sigurado ko, naiisip ng mga magulang na nagmamahal sa kanila, lalo tigit ng isang ina, ako yung karugtong ng buhay ng anak ko, simula pa ng una, nang siya'y nasa sinapupunan ko. Pero kahit minsan, kahit equivalent ng mga salitang yan, parang hindi ko yata narinig mula sa kanya yan. Yung iba nga hindi pa napapanamdam. So imagine that. That very moment, dinideclare nung anak, naririnig nung ina ng ama, para bang sinasabi ng anak, ikaw babae, ikaw lalaki. Ngayon ang pinakamamahal kong tao, hindi ng mga magulang kong. Imagine that. Kailan mo lang naman yan nakilala? At yung mga salitang sinasabi nyo sa isa't isa, gaano man kaganda, gaano man kasweet, patutunayan nyo pa yan sa isa't isa. Samantalang yung mga magulang ninyo, napatunayan na sa inyo sa simula pa. Sana yan ay iyong nakita. Kaya sa mga kabataang narito, lalo tigit yung hindi pa ikinakasal, bago man lang kayo makasal, maisip ninyo, bago nyo makita yung tamang tao, the one para sa inyo, may zawan na dati pa ang inyong mga magulang na kahit so much so na ikasal kayo, na i-declare ninyo, ito ng babae ito ng lalaking ito ng mahal ko, ito ng asawa ko, ang pinakamamahal ko. Tanggap yun ng mga magulang ninyo. Pero sinisigurado ko sa inyo, sa puso, sa isip ng mga magulang ninyo, hindi magbabago. Ikaw pa rin ang pinakamahalagang tao sa puso at isip ng nanay, ng tatay mo. Kaya bago mo maisip, ito ang tamang tao para sa akin, may tamang tao na para sa iyo, na hanggang sa wakas ng panahon, hanggang sa wakas ng buhay ninyo, hindi magbabago. Kaya sana mga kapatid, ito ang pagdasal natin sa banal na misa. Hindi lang ito para sa mga magulang, para sa mga mag-asawa. Please. Sa mundong ito, nagkalat ang rejection. Sa mundong ito, maliit o malaki, makararanas tayo ng hindi pagtanggap, na masaklap. Huwag mong kakalimutan, may Diyos na sa iyo'y tumatanggap. At may mga tao na ikaw ay tanggap na tanggap. Pahalagahan mo sila. Pasalamatan mo ang Diyos dahil sa kanila at sana maging tamang tao ka rin para sa kanila. Baka may kinakailangang iayos sa buhay mo. Huwag kang mahiya. Be honest. And plead God for this. Beg God for this. Lord, panghimasukan mo na ang buhay ko. Ang pamilya ko, ang negosyo ko, ang trabaho ko, ang relasyon na kinasasadlakan ko, ang sitwasyon na kinaroroonan ko. Hindi ko na kaya ito once and for all. Lagyan mo ito ng pero to turn things around. Baguhin mo, ayusin mo. Nagmamakaawa ako. Beg God for this. Ano kung masabihan din tayo ng Panginoon na hangal, katulad ng sinabi niya sa 2 disipulo sa Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng hangal, mayabang ka kasi, nagmamarunong ka kasi, o kaya tanga ka kasi. Ano kung sabihan tayo ng Panginoon ng ganyan? Kung sa mahabang panahon ay gano'n naman talaga, naging hangal tayo sapagkat dumipende tayo sa ating sarili, sa iba, sa pera, sa kakayanan natin, hindi talaga natin kaya. Talagang darating ang punto na kakailanganin natin ang Panginoon. Ito na yon. Beg His presence in your life, His enlightenment, His inspiration, para masabi mo rin, lugmok na ako, pero binangon niya ako. Malala na ang sakit ko o ng mahal ko, pero pinagaling niya ako. Hindi ko na alam kung paano pakikitunguhan ang biyanan ko, ang manugang ko, ang asawa ko, pero pinatatag mo ako. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa pasakit ulo kong anak, pero ang anak ko ay binago mo.
Sadsad na ang negosyo ko, pero binigyan mo ng panibagong chance ito. Ngayon, on my road na ako for stability financially. Nawala ang asawa ko, iniwan ako, namatay ang asawa ko, namatay ang anak ko, parang namatay na rin ako, pero binuhay mo ako. Hindi mo nga naibigay yung matagal ko nang hinihiling sa'yo, pero may mga binibigay ka ng higit pa sa hinihiling ko. This can happen. Basta, tulad ng 2 disipulo sa Ebanghelyo, pag sinabi natin sa Panginoon, manghimasok ka na sa buhay ko, hayaan mo siyang kumilos para ang buhay mo'y maiayos. Tingnan po ninyo yung detalye sa Ebanghelyo. Nang tumanggap ng imbitasyon si Kristo, pumunta siya sa bahay ng 2 disipulo. Isipin po ninyo, siya yung bisita. Dapat nakaupo siya at naghihintay. Pero parang siya yung umastang may-ari ng bahay. Siya yung kumuha ng tinapay, naghati ng tinapay at nagbigay. Ang ibig sabihin ng detalyeng ito, kapag gusto mo ang Diyos ang manghimasok sa buhay mo, let Him be in charge. Let Him call the shots. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Huwag ka nang kokontra. At huwag ka na rin masyadong mag-alala. Actually, kaya ka masyadong nag-aalala, gusto mo pa rin kontrolin ang buhay mo eh. Hindi ko sinasabing huwag kang magpagamot. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magtrabaho. Hindi ko sinasabing huwag ka nang kumilos. Ang sinasabi ko, magpagumot ka, kumilos ka, dumiskarte ka, but at the end of the day, magtiwala ka 100% na sa Lord, ikaw na ha, unang bahala. Sa gayon, ang sign na dapat na ganon, wala ka na dapat o konting-konti na lang ang iyong pag-alala. Kasi ibig sabihin, nag-aalala ka, may mga bagay pa rin na kinokontrol mo sa iyong buhay, nakadampi pa rin ang iyong mga kamay. Huwag! Because when you're like that, God will be like this. O sige, ikaw na. Mas magaling ka naman eh. Diskarte mo, sige. Kaya sinasabi ko, isuko mo ang lahat sa Kanya. Sapagkat the moment you raise your hands like this, Lord, nagawa ko na yung parte ko. Ikaw naman. Doon siya mas kikilos sa iyong buhay. Para lagyan niya ng pero ang nangyayari sa buhay mo. Iwasan mong maglagay ng pero sa Lord, pero ganito, pero hayaan mo siya. Total naman napatunayan mo na wala kang magagawa kung wala siya. Ipagpasa Diyos mo nang talaga. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Bakit kaya pinahintulot ng Diyos na magkasakit ako? Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos na mamatay ang mahal ko? Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos na hindi maging maganda ang takbo ng negosyo ko? Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos na may mangyaring hindi maganda sa pamilya ko? Yes, maganda po ang tanong na ito. Lalong-lalo na kung ipipick up mo yung words na bakit kaya ipinahintulot ng Diyos. Kumbaga, kaalinsabay ito ng tanong sa Ebanghelyo nung ketongin kay Kristo. Kung nais niyo po, gagaling ako. Bakit kaya ipinahintulot ng Diyos? So ibig sabihin, God is still in control. Ibig sabihin, despite the sadness, despite the defeat, despite the hurt, you still believe that God is on His throne, na may control pa rin ng Panginoon. Kasi kung hindi niya ipinahintulot, hindi mangyayari yon. Nagigets niyo po ba yung point? Don't get it wrong, ha? Hindi ibig sabihin, yun ay kalooban ng Panginoon. Magkaiba yung yun ay kalooban ng Panginoon o galing sa Panginoon sa ipinahintulot lang ng Panginoon. Eh Father, bakit ipinahintulot? Yun ang misteryo. Yun ang misteryo na dapat mag-lead sa atin sa pagsik. Ano ba ang gustong ipakita sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng problemang ito? Ano ba ang gustong iayos ng Diyos sa akin at sa pamilya ko sa pamamagitan ng problemang ito? Ano ba ang gustong lumabas sa karakter ko ng Panginoon sa pamamagitan ng problemang ito? Ano ba ang gustong basagin ng Panginoon sa karakter ko upang mabuo niya naman ang isang bagay na gusto niyang mabuo sa karakter ko? Ano ba ang gusto niyang ihinto sa buhay ko upang maipagpatuloy naman niya ang gusto niyang ipagpatuloy sa buhay ko? Tama na ito'y misteryo kung bakit inalaw ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin ng misteryo ay wala nang sagot dito.
Hindi mo lang alam ngayon, ibig sabihin, yun ang ibig sabihin ng misteryo. Pero siguradong may magandang dahilan. Bakit? Inalaw ng Panginoon eh. Mabuti ang Panginoon. So ibig sabihin, pangit man yung nangyari, kung inalaw niya yan, may maganda siyang balakin dahil diyan. Na hindi natin marirealize kung tayo ay tatalikod sa Kanya. Brothers and sisters, tandaan natin, ang mga problema, ang mga sakit, maging ang kamatayan, ay parte ng buhay natin dito, ha? Huwag natin isisisi sa Diyos ang lahat ng ito, ha? Nakasisigurado ko na gumagawa ang Panginoon ng paraan upang i-adya tayo sa lahat ng ito. Pero kung mangyayari man, huwag natin isiping inaapi niya tayo. Huwag natin isiping pabaya ang Panginoon. Huwag natin isiping hindi niya tayo mahal. No. Kung i-allow man niya, sinisigurado ko sa iyo, may biyaya siya na hindi natin makikita kung tayo'y magtatampo sa Kanya. Father, pwede namang manalo pa rin yung mga Israelita. At yung gusto niyang impart na message sa kanila ay mag-gets pa rin nila, di ba? Father, pwede namang hindi ako magkasakit, di ba? Tapos, ma-strengthen pa rin ang faith ko sa Kanya, di ba? Father, pwede namang makuha ko yung gusto ko sa panalangin ko at ma-realize ko pa rin yung Kanyang gusto, di ba? Kung bakit ako nagaganon? Kasi mas sigurado ko, based on our experience, na mas kumikintal, mas umuukit sa atin ang isang lesson if we are learning it the hard way. Kaya nga may expression, learn it the hard way. Pero usually, it's the better way. Yes, masakit yung maloko ka, matalo ka, magkasakit ka, mamatayan ka. Pero kapag katulad din ng example ko, kahit naligaw ka na, pupuntahan mo pa rin, ay, mga kapatid, kung kahit na nasaktan ka na, na-disappoint ka na, lalaban ka pa rin, mag-move on ka pa rin, sasampalataya ka pa rin. Sinasabi ko sa iyo, you will realize greater blessings. Blessings that are greater than those blessings na nare-realize natin when everything is fine and okay sa buhay natin. Mas marirealize mo, mas paniniwalaan mo ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Naisip ko nga, through the course of Jesus' ministry, naririnig ni Pedro, nagpapatawad si Kristo, pinatatawad kita sa iyong kasalanan. Narinig ni Pedro yun, kasakasama niya si Kristo eh. Pero I don't think masyado niya na-appreciate yun. Pinaka na-appreciate ni Pedro yun nung siya'y magkamali sa Panginoon at siya'y pinatawad ng Panginoon. Iba na kasi yung karanasan. Siya na talaga yung nagkamali at siya na rin yung nagkulang, siya na rin. Actually, yung nasaktan. Kaya't yung lesson na yan, na-impart kay Pedro at hindi na niya makakaligtaan. Yan. Mga kapatid, ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Sapagkat higit pa sa ma-achieve natin yung mga blessings na gusto nating ma-achieve at inihiling natin sa Kanya, at mas lalong higit pa sa rason niya kung bakit may mga blessings na hindi niya ibinibigay sa ating buhay sa ngayon, hanggang ngayon. Higit pa sa mga reasons na yan, ang pinaka gusto ng Panginoon ay ang mapalapit tayo sa Kanya. Yung magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Kung makatutulong yung mga blessings na hinihiling natin, ibibigay niya yan. At ang sabi ko nga, kung makatutulong na i-deprive niya tayo sa mga blessings na gusto natin, gagawin niya yan. Kung ang magiging resulta niyan, batay sa Kanyang grasya at paggabay, ay mas aangkinin natin siya sa ating buhay. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal na biyaya upang dumating man ang mga problema na natural lang na darating talaga, huwag tayong mawala ng pananampalataya sa Kanya. Hanapin pa rin natin kung ano ang grasya na ibibigay niya at nakalaan mula sa Kanya. Amen.